So patuloy po ang paghina ng bagyong Gaimi. Ito po yung dating bagyong Karina. Pero meron pa rin po yung paghila o pagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So nakikitaan nga natin ang patuloy na paghina. Ito pong bagyong Gaimi. Ito po yung dating bagyong Karina. Ito po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at sumasayad na yung kanyang wind field o yung malalakas na hangin dito sa southeastern section ng China. Dahil po dyan, inaasahan pa natin ang patuloy na paghina nito sa mga susunod na araw. Nasa labas na nga yan ang ating Philippine Area of Responsibility at wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa maliban sa indirect effect nito o yung paghila o pagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Kasabay po ng paglayo nitong dating bagyong Karina at patuloy na paghina nito, meron din tayong inaasahang unti-unting paghina ng ating habagat in the next few days. Para sa ating kasalukuyang lagay ng panahon, silipin natin itong ating satellite image. At this moment, meron pa rin tayong mga gusty winds at posibleng mga heavy to intense rains dito po sa extreme northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes at ilang parts ng Babuyan Group of Islands. At kung papansinin nyo rin, ito pong mga kaulapan natin sa Hilagang Luzon, meron tayong mga dark gray na mga kaulapan dito po sa Ilocos region, kasama po dyan ang Abra, Apayao, maging dito sa ilang parts ng La Union. Yan po yung mga posibleng heavy to intense rains na dulot pa rin ng ating habagat na pinalakas ng dating bagyong Karina o yung Typhoon Gaimi. Meron pa din tayong mga posibleng heavy to intense rains dito po sa mga areas ng Benguet, Kalinga, kasama na po dyan ang ilang parts ng Pangasinan. Kung mapapansin nyo rin, dark gray pa rin tayo dito sa area ng Zambales, Bataan. So meron pa rin tayong mga nararanasang mga heavy to intense rains dyan. Ito naman ang eastern section ng Northern Luzon. Ito pong area ng Cagayan, Isabela at ilang parts ng Aurora. Ito po yung direktang naapektuhan ng dating bagyong Karina. Pero sa ngayon, mas maliwalas na po ang ating panahon dyan at less rains. Samantalang meron pa rin tayong mga makakapal na kaulapan at mga posibleng moderate to heavy rains dito po sa mga areas ng Bulacan, Nueva Ecija, kasama po dyan ang area ng Tarlac at Pampanga. Bagamat nabawasan ang epekto ng habagat, ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa Metro Manila. Medyo overcast po ang ating panahon. Meron tayong mga nararanasang moderate to heavy rains at kung minsan malalakas po ang bugso ng hangin. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Maulap pa din ang panahon natin at meron pa rin tayong mga posibleng moderate to heavy rains dito po sa mga areas ng Cavite, Batangas, Rizal, kasama na po dyan ang Laguna at ilang bahagi ng Quezon. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa areas ng Mindoro. Ito namang mga areas na mas mababa dahil medyo mataas na yung axis ng ating habagat or southwest monsoon. Relatively maaliwalas na po ang panahon natin dyan dito po sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, ito po mainland Palawan, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Pero meron pa rin po tayong breezy conditions o umahangin na conditions, particularly dito sa western section ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan at western section ng Mindanao. Bukas, kasabay ng patuloy na pag-akyat ng bagyong Gaimi, ito nga yung dating bagyong Karina, yung ating mga pag-ulan ay concentrated lang dito sa western section ng Luzon. Meron tayong mga possible moderate to heavy rains dito po sa ilang parts ng Ilocos, La Union, Pangasinan, Zambales at area ng Bataan. Magkakaroon na po tayo ng unti-unting pag-aliwalas ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ng Metro Manila, pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng pag-ulan o thunderstorms usually tuwing hapon at gabi. So, sumasabit na nga ang Typhoon Gaimi dito po sa southeastern section ng China at meron tayong nakikitang patuloy na paghina nito at paglayo sa ating bansa. Kasabay niyan, meron din po tayong inaasahang unti-unting pag-atras o paghina ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya doon sa mga naapektuhan ng malawakang pag-ulan at malawakang makakabawi po tayo sa mga susunod na araw. Marami na din nagtatanong kung may posible bang sumunod dito sa bagyong Karina. Talakayin natin yan sa susunod. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.